Francisco family. At si Nanay Mila pala may tinatagong galing sa pag-awit. Amen. Praise God. Ngayong month of October, ating i-discuss yung salitang overcome. When we say overcome, pagtatagumpay o pagtagumpayanan. Sa buhay na ito, meron tayo dapat talagang pagtagumpayanan. Pag hindi natin yan pinagtagumpayanan, mananatiling ganon yung ating maturity at hindi tayo lalago. Kaya, we need to overcome. Nung nakaraang linggo, i-discuss natin yung dila. Yung dila ko minsan, hindi naman naahasa. Pero pag nagsalita, matalim. At yung dulot na sakit, kuminsan tumatagal. Wala namang kamandag, pero pag nagsalita, talaga namang parang nalason yung bawat tamaan ng matatalim na salita. Kaya we need to overcome. Kailangan natin pagtagumpayanan para makapunta tayo sa next level of our maturity. Ako, kailangan po natin lumalago bilang Kristiyano. Ngayong umaga, ating i-discuss overcome part number 2, and that is temptation. Pag sinabing temptation, ano ito sa Tagalog? Tukso. Tukso, layuan mo ako. Pero alam niyo, tukso hindi yan nalayo. Malapit ang palapit ang tukso. O, yan ang ating pag-uusapan. Diba? Lahat tayo ay mayroong minanang kasalanan mula kay Adan at kay Eva. At sa tatlong bagay lang umiikot yung pagkakamali natin o paggawa natin ng kasalanan. Ano po ito? Una po, pita ng laman. Sa pita ng laman, nandito tayo nagkakasala sa tinatawag na pangangalunya, fornication, at saka yung mga rape, pita ng laman. Meron din tinatawag sa Biblia, na nasa atin po ito na tinatawag na pride of life, yung ego o pride, na kapag pinagsalitaan ka ng masama, pagsasalitaan mo rin siya ng masama. Bakit? Sino ba siya? Pride. Na po, hindi marunong magpakum. Baba. Nasa atin po yan, nasa pagkatao po natin yan. At yung pangatlo, nasa of the eyes. Yung bang lagi kang nagnanais ng mga material na bagay, kahit pagkasala pa, na naisip mo yun, no? Na magkaroon ka lang ng material na bagay. Yung bang kuminsan, magkaroon lang ng magandang cellphone, gagawin niya pagnakaw, nauwi sa pagkasala. Yung tatlong bagay po na ito, dito lang po umiikot yung pagkakasala natin na nagagawa. At itong bagay na ito na tatlo, nasa pagkatao po natin ito. Nasa atin ito. Pero mamaya, i-discuss natin, to be specific, ang i-discuss natin, yung kung tinatawag natin, pita ng laman. Kailangan nyo overcome. Di ba may kata tayo? Pairang na winasa. Dahil sa tukso, marami talagang tahanang winawasak yan. Kaya kung ayaw natin bawasak ang ating tahanan, kailangan natin ito i-overcome o pagtagumpayan. Di ba? Matinding gulong yan ang nililigayan ang hindi mo yan na napigil na overcome. Kaya yun po yung ating i-discuss tayo. Wala tayo kumanya maraming. Ang maraming Diyos sa mga pagriyan sa lahat, tulungan kami ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaralan. Batid nyo laman ang puso namin at humingi kami ng tawad, Panginoon, kung may makikita kayong kasalanan sa iniisip namin, sa ginawa namin, o anumang bagay, Panginoon, na hindi nakalugod sa inyo. Dahil hindi po ito makakatulong sa paikinig na rin salita. Mag-focus lamang ang bawat isa sa amin sa paikinig ng inyong napakaganda na prinsipyo na pwede nyo ituro ngayong umaga. Matutunan namin ito, Panginoon, at i-apply namin sa buhay namin. Dahil itong mga bagay na ito, kailangan namin ito. Gumugulo buhay namin pag hindi kami sumusunod sa iyo. Pero umaayos ang buhay namin, Panginoon, pag sinusunod namin kayo. Kaya mahalaga na marinig namin ang salita mo para malaman namin kung ano isa sa buhay namin. Salamat po ng marami, Ama. Ipanalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kayo po na po tayong lahat. Book of James, pero may diniscuss muna si James, ano? Ipinakita muna ni James yung kaibahan ng pagsubok at saka po yung tukso.
Ano ang kaibahan ng pagsubok at saka ng tukso? May malaki pong pagkakaiba yan. Ito po ang sabi ni James sa chapter 1, James 1:13, let no man say when he is tempted, pag siya ay sinubok, yung word na tempted po dyan, sinubok. Walang sino man na tao na magsasabi na kapag siya'y sinubok ng Diyos, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ano pwede sabihin ng verse? Pag sinusubok tayo ng Diyos, hindi tayo tinutokso ng Diyos na gumawa ng kasalanan. Di ba may mga pagsubok kuminsan tayo na wala ng trabaho? Di ba pagsubok kuminsan yan? Pero hindi tayo tinutokso, ay nawala ng trabaho yung asawa ko, makapagnakaw na. Hindi po yun ang nais ng Diyos pag tayo ay sinusubok. Ang goal ng pagsubok para tayo lalong magtiwala sa Kanya. Nakuha niyo po, halimbawa nga, nawala ng trabaho. Pagsubok po yan. Ano ang nais ng Diyos pag nawalan ka ng trabaho? Lalo kang lumapit sa Kanya, ang magtiwala sa Kanya, na Lord, naniniwala ako na kaya mo pa rin i-provide yung pangangailangan namin. Amen. Ngayon, nawala ng trabaho, saan galing ang tukso? Sa Diyos po ba? Hindi. Kanino? Kay Satanas. Nawalan ka ng trabaho, ang gagawin naman ngayon sa'yo ni Satanas, ano po? Tutuksuin ka na gumawa ng kasalanan. Pwedeng sabihin sa'yo ni Satanas, o tignan mo, pasimba-simba ka pa dyan. Nawalan ka naman ng trabaho. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magsimba dyan. Nakuha niyo po? Pero hindi po galing sa Diyos yun. Kanino po galing? Kay Satanas. Kaya niliwanag po na ni James, pagsubok ang ibinibigay ng Diyos. Hindi tukso para tayo ay magkasala. Anong church? Malinaw po ba? Amen. Kanino galing ang pagsubok? Yung tukso para tayo magkasala, kanino galing? Kay Satan. Hindi po yung galing sa Diyos. Kaya po dapat ba bilang mga Kristiyano, maunawaan natin na kapag tayo ay sinusubok, gusto lang ng Diyos na patibayin yung pananampalataya natin. Diyos ang pakinggan natin, huwag yung bulong ng kabilang panig kay Satan. Dahil ibubuyo ka talaga niya na ikaw ay magkasala. Nakuha niyo po, iba ang pagsubok, iba ang tukso. Sabihin niyo na sa katabi niyo, iba ang pagsubok, iba ang tukso. Ang pagsubok galing sa Diyos, pero ang tukso galing kay Satanas. Para lalo pa natin maintindihan ang tukso, binigyang diin pa ni James what is temptation. Inihiwalay muna ni James yung pagsubok, tapos binigyan niya ng pagpapahalaga at marami pang pagpapaliwanag yung tukso. Kasi dapat natin unang malaman kung ano tukso eh. Ano, para alam din natin kung paano ito i-overcome ang pagtagumpayanan. Sabi ni James sa verse number 4, but every man is tempted, natutukso ang mga tao. Bakit po? When he is drawn away of his own lust. Natutukso ang isang tao na gumawa ng kasalanan kapag siya ay nahila ng sarili niyang pagnanasa. Di ba yung pagnanasa natin kuminsan hindi natin mapigil kapag nasang-nasa na? Ano po? Hinila ng sariling pagnanasa at hindi lang po yun. And entice. When we say entice, to attract, may nakita. Ganyan ang tukso. Meron ka sa loob at meron sa labas. Englishin natin. Merong internal temptation, yung nasa iyo, yung sariling pagnanasa, nasa atin yan. At meron din tinatawag na external temptation, yung nasa labas. Okay, tanungin ko po kayo. Alin ang kaya nating kontrolin? Yung nasa loob o yung nasa labas? Ang kaya nating kontrolin, yung nasa loob. Ang hindi natin kayang kontrolin, yung nasa labas. Hindi nyo pwedeng sabihin sa lahat ng kababaihan at susundin kayo na kayo'y magsuot ng damit na maayos. Kaya ba natin yon? Hindi po.
Hindi natin kayang kontrolin ang labas. Hindi natin kayang kontrolin kung ano ipapakita sa TV. Right. Hindi natin kayang kontrolin kung ano ipapalabas sa mga YouTube, sa internet. At hindi rin natin makokontrol yung mga taong sasakay sa jeep kung ano suot. Nakuha niyo po? Hindi natin kayang kontrol yan. Pero, kaya natin kontrolin yung nasa loob. Internal temptation. Okay? Pag yung dalawang ito ay nagsanib puwersa, nakakita ng tukso at nagpatukso naman tayo, hindi natin na-control, ito na po, nagbubunga na po ito ng tinatawag natin kasalanan. Ang bunga nito ay kasalanan. To be specific mga kapatid, kasi sabi ko nga sa inyo, pwede tayong matukso sa tatlong bagay. Una, sa kita ng laman. Pangalawa, sa mata natin. Pangatlo, sa ating pride, yung pride of life. Pwede tayo ditong matukso. Outside, gagalitin ka, pwede kang magalit because of your pride. No? Outside, pwede kang makita ng bagong cellphone, pwede kang matukso. Kahit magkasala ka, pabili mo lang yung cellphone na yun, nasok the eye. Ganun po lagi. Mayroong internal temptation at mayroong external temptation. But, praise God, we can control by the grace of God, sa biyaya ng Panginoon, yung internal temptation. By the grace of God. Sabihin nyo sa katabi nyo, kaya natin kontrolin ang ating sarili sa biyaya ng Panginoon. Kahit nagsusumikti pa yan sa biyaya ng Panginoon, kaya natin kontrolin. To be specific mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, hindi po yung pride of life, hindi rin po yung lust of the eye. Ang pag-uusapan natin ngayon, lust of the flesh, yung kita ng naman. Okay, handa na po ba kayo na malaman? As I said, maraming broken family dahil sa tuksong ito. Maraming pag-aaway ang mag-asawa dahil sa tuksong ito. Maraming mga anak na masama ang loob dahil sa tuksong ito. Maraming mga kabataan hindi na nila natupad ang kanilang pangarap dahil sa tuksong ito. Maraming mga kabataan na sira ang buhay nila dahil sa tuksong ito na hindi mapigilan. Kaya mga kapatid, nakakaano ito eh. Kapag hindi natin ito naintindihan na unawaan, pwede tayong biktima nito. Walang exemption dito. Lahat pwede maging biktima nito. Diba? Wala yan sa itsura ko minsan eh. Diba? Hindi lang kalakaran dito eh. Dahil ang old sinful nature nasa atin yan. Ano ba ang ating itsura? Nandito yan sa ating pagkatao. Ngayon, iti-trigger pa yan ng outside temptation. Meron ka na nga, tapos i-spark pa nung nasa labas, pag nag-merge siya, ang bunga niya ano po? Kasalanan. At yung bunga nito, sabi ng Bible, pag hindi na pigilan, sad to say, it brings what? Death. Hindi na mas matindi. Nauwi ito sa kamatayan. Yung mga papalitaan nyo na lang, binaril. Bakit po? Kasi may kinasamang iba. It brings what? Death. Yun ang mas matinding kahantungan itong problemang ito. Dapat ba natin pag-usapan at dapat ba natin itong i-overcome? Yes. Hindi biro ang bunga ng lust of the flesh. Hindi yan biro. Totoo ito. Makatotohanan. Hindi po ito yung napapanood lang natin sa TV. Kung hindi realidad po ito. Kaya dapat talaga maintindihan ito ng mga Kristiyano, maintindihan po natin na itong tinatahang natin kuminsan, sabi naman natin, marami namang gumagawa ng pastor eh. No? Ito hindi natin. No? Hindi ibig sabihin, pag ginagawa ng marami, tama. In fact, tayo kuminsan, kapag tayo nagkasala, we know the result if we commit sin. Alam natin ang resulta, hindi tayo masaya. Wala pong masaya na bunga ng kasalanan. Marahil, pwedeng presura mo yan sa simula, pero pagbabayaran mo. Alam niyo po ba yan? Ang kasalanan daw ay parang credit card. Sino po sa inyo may credit card?
Kapag may credit card ka, sige, bili, kahit ano, pwede mong kunin. Enjoy now, pero pay later. Pagbabayaran mo rin sa bandang huli. Sige, enjoy mo ngayon. Parang credit card. Sige, kunin mo lahat, bilhin mo lahat. Pero bandang huli, pagbabayaran din natin. That is sin. Enjoy now, pay later. It is a serious matter. Seryosong usapan ko ito. We need to overcome. Seryoso po ito. Okay. Pag pinag-usapan mga kapatid, ang tukso sa laman. Are you listening? Amen. The best example na nag-overcome nito sa Bible, si Brother Joseph. Si Joseph, the dreamer. Where's Brother Joseph? Ako, na-overcome. Ako siya na-overcome. Si Joseph. Dili-diliin natin yan mga kapatid, yung istorya ni Joseph. At makakakuha tayo ng mga principle how to overcome what? Temptation. Okay lang po na nila. Huwag na po esog. Ako na po. I can manage. Amen. Remember the grace of God. Okay. Makakakuha tayo ng mga principle kung paano i-overcome ang tukso sa laman sa buhay ni Joseph. Okay, merong external temptation at may inner temptation. Okay, handa na po ba? Handa na po tayo lahat. Sisimulan na po natin ang istorya. Okay, ganito po ang nangyari kay Brother Joseph. Genesis chapter 39. And he left all that he had in Joseph's hands. Si Joseph ay nangamuhan at si Captain Potiphar na pinakaamo niya, ipinagkatiwala sa kanya ang buong bahay. Siya ang officer in charge sa buong bahay. And